Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Luzon, Visayas, and Mindanao, and those watching all over the world, magandang buhay po sa inyo lahat. Ito po ang Politica All the Way. Ako po si Jojo. Ngayong araw na to, it's always refreshing to have women in politics, di ba? Kasi nakakatuwa dahil iba-iba mga perspective yan. Pero those empowered women, when they come to the program, they bring in different ideas, especially if you're the national president of Gabriela Women's Party. Now, our guest today is a teacher by training. She was also one of the congresswoman in of course in the House of Representatives, but I think more than anything else, she's a patriot by conviction. Yan. So, wag naman natin patagalin. Ating panauhin is a Congresswoman Arlene Duran Brosas. Kong, magandang buhay sa iyo. Magandang buhay din. Hello. And thank you for making time, ha. Kung alam mo ba may kahawig kang artista, hindi ko lang si Juday. Talaga? Maganda yun, May nagsabi na ba sa inyo yan? Hindi, wala pa. Wala pa? Wala pa. Well, ako at least sa akin nagsimula, no? Yan, pwede mo pala yun, Juday ng buhay. Wow. Pwede mong, ano mo yan, no? But she's a friend of Gabriela. Juday is a friend Oh, of that's Gabriela. good. May advocacies kami na alam ko ay sinusuportahan niya. Lalo na yung violence against women. Yan. Ay, maganda naman. At least she's involved with yung medyo talagang political party like yours, who talaga advocates to the core yung mga ano ng ating mga kababaihan, di ba? So how have you been? How's life as a normal citizen for the time being? Yeah. Actually, pag 3 years, 6 years ka, 9 years no, sa Kongreso, 3, 6, 9 years ka sa Kongreso, talagang you're so tired after, no? Exhausting kasi talaga sa Congress, lalo na kung ikaw ay nasa opposition, nasa minority, and talagang matindi yung inabot. Tumanda ako doon. Doon ako tumanda. Mukhang bata ka pa rin man. So far ngayon, even though it's tiring, tingin ko we did our job, no? We did our part para sa bayan doon sa loob ng Kongreso after nun. Tapos ngayon, okay naman ako, lumilibot ngayon sa iba't ibang mga lugar, sa iba't ibang mga rehiyon para tulungan yung mga chapters namin, tsaka yung mga individuals at tsaka yung mga alliances na nakuha namin sa iba't ibang mga lugar, nakakausap muli namin. So ganun yung ginagawa ko ngayon para mabuo talaga yung organization. So continuous pa rin everything, Yes. pati yung inyong communication nationwide, everything. Yes. Now, ito lang kong, I want to clarify some things, no? Kasi merong I think misconception that yung Duterte something party list was not given the seat because Gabriela precisely would take it. No, was given the seat instead of the parang nagkakaroon ng kumbaga hindi, alisin lang natin tong Duterte party list and bring in the Gabriela. What is the real story behind it, the whole real picture behind it? Yeah, oo, yun nga yung sinasabi nila, no, na kaya nakapasok yung Gabriela, it is because tinanggal yung Duterte Youth Party List. Now, I would like to clarify that kasi pumasok ang Gabriela dahil dapat 20% ng party list ay i-comply sa House of Representatives. Ang meron lang ay 19 point something %. So, hindi siya aabot ng 20%. So, aabot siya ng 20% kapag ka naglagay ka ng isa pang party list, which is yung next winning party list after nung number 54, 'di ba? So kami 'yon, Gabriela Women's Party 'yon. After the PhilReca party list, ang nanalo na nasunod ay Gabriela Women's Party. Okay. So mga kababayan, nanalo po kami. Nanalo po kami para sa party list seat na 'yan. Now, ang nangyari sa Duterte Youth nang makansela ang kanilang party list dahil sa following reasons, dahil hindi naman totoong youth ang kanilang representation. Yun po yung mga questions sa kanila I believe. And second,
kinansela sila dahil hindi sila nag-publicize ng kanilang party list. Mhm. Tapos hindi rin dumaan sa hearing. Sobrang powerful, ano? Mhm. Is that because Duterte ang pangalan? Mhm. So yun yung mga ano Okay. na ang malaking question, is Duterte marginalized or dapat bang ang party list na supposedly Mhm. para sa ibang mga causes, no? Mhm. Para sa magsasaka, manggagawa, Mhm. mga kababaihan, marginalized at Mhm. saka underrepresented Right. sectors of our society ang nasa party list. Ganun Tama, ba ang right. katangian ng Duterte? So, Okay. Duterte Youth. So, yung party list na yan, ang sumunod na nangyari ay nang makansela sila, 3 party list pang umakyat. But ang Gabriela Mhm. ay nasa... Nandun. Because kayo yung supposed to be second na kayo. After nun sila, kayo na yung by order of winners, Yeah, you were oo. supposed to be there. So by technicality, talagang you won. Yeah. You know, oo. fair and square. Walang pinili. In fact, when you think about it nga naman, well, short of saying, you're part of the opposition na rin. Di ba? So why put you there from the very beginning? Parang medyo hindi yata, hindi akma na pagsasabihin na pinagbigyan kayo. So talagang tama lang, no? Oo. So rules were followed. Yes, no? yes, Rules were yes. followed and Oo. tama naman, no? Kinumply lang Compliant. ng COMELEC ang kanyang duty na Mhm. dapat magtakda ng 20% na maglagay na, no? O Right. mag-proclaim na ng isa pang party list na magko-comply sa 20% Mhm. na kailangan na party list, na winning party lists. Oo, Para parang mabuo ganyan. yung 20% Yes. na yun. oo, And yun. in fact, Kasi sa sinabi- Constitution yun eh. Oo. So we follow the oo. Constitution. Yes, no? oo. Yun ang tama. Constitutional So yun. it was done forthwith. Yes. Oh, buti na, hindi forthwith. Kasi Hindi, nga, dahil may ito, proseso pa. dapat nung una pa lang, Hmm. kung ganun pala, dapat declared na winner ang Gabriela Women's Agad. Party. Okay. Kung nag-comply siya sa 20%. Mhm. Hinintay niya pa itong process na ito hanggang September. September 17 po right. kami na Mhm. So September pa. Mhm. So lumipas na yung unang SONA, yung SONA sa State of the Nation address, lumipas na yung ilang mga anong tawag diyan, mga discussions on the budget. On the budget. Bago pa budget nakapasok. hearing. So Okay. talagang But there are ibig sabihin- three other party lists kong na nakapasok rin. Yeah, oo. Ito lang. Ito lang. No, recently lang because na-cancel na yung registration ng Duterte Youth Party List. Okay. So at least klaro na po Oo. tayo niyan. Everything, there were no politics involved. Just compliance talaga, no? Mm-mm. Constitutional compliance. Mm-mm. Yan ang sinundan natin. So Yes. let's go now to Kong. Kasi bumabaha ng problema ang ating gobyerno ngayon, no? Both Bumabaha. Literal. literally and figuratively, di ba? So with what from now looking from the outside and everything is people are looking at the House of Representatives. What are your thoughts on this? Well, first of all, nakikiramay po tayo, no? Sa lahat. Malungkot kasi ngayon Yes, oo. Kasi ngayon natin na nararanasan yung bigwas nung lahat ng mga nangyari na corruption nung nakaraan, lalong-lalo na sa usapin ng flood control. Ngayon pa lang natin yun nararanasan. Tapos kung paano din nasa laula yung kalikasan. Na alam natin, primary, kahit na anong gawin natin ng mga structure at kung ano-ano pa, kung hindi natin pangunahing pangangalagaan yung kalikasan, ito talaga yung aanihin natin. Okay. Sabi nga nila may bagyo na kahit nung panahon Yes, pa ng primitive times, yung mga katutubo, yung mga ano natin. They strive to survive Right. nung mga panahon na yon. Pero ngayon, bakit ganito kalala? Kasi mas malala yung ginagawa din natin sa kalikasan natin. There are reclamations, which brings us to floods, drainage problem, problema sa quarrying, problema sa mining. Sorry, pero kailangan nating talagang tukuyin kung ano yung mga problema na yon Then second to that, gagawa ng paraan ng gobyerno. Gagamitin dapat yung pondo para tulungan ang mga tao na matulungan na hindi bumaha sa kanilang mga lugar. Yun yung next na problema.
Kasi ginamit ito Ginamit sa siya, corruption, right. 'di ba? Uh-huh. Kasi kung titingnan mo, dapat na-minimize, dapat na-mitigate, dapat merong ganon, 'di ba? Yung parang ganyan, hindi eh. Ang nangyari mas lumala. So may problema talaga tayo. Pero, like, tama yung sinabi mo, kung may problema tayo. Ngayon, yung mga sanhi or pinanggalingan ng problema na yun, of course, is corruption. No? What do you think with what's happening now? Do you think kasi we should go to the very core of the problem, which is corruption, di ba? And is there still a way to do this, to eradicate this corruption that's happening, or is it totally inside the system already? It's well-oiled machinery already. And when did it start and where did it start? Yeah, actually ano na siya, sistema talaga siya. Kaya pag narinig mo nga yung mga kababayan natin, lalong-lalo yung mga kabataan, pag nagsalita sila, diretso sila eh. System change ang gusto nila. Hindi nila gusto ng patsi-patsi. Kasi ginawa na yan ng mga nakaraan. Nagsabi, ikukulong si ganito, kinulong, sandali, nakawala, nag-neck brace, nag-ganito, nag-wheelchair, lahat na ginawa. Tapos every government ng mga nakaraan, ganun yung mga ginawa. Wala naman talagang tunay na napaparusahan kasi 'di ba na ano lang nababalik ulit meron pa nga nakakatakbo ulit. Nasa power pa rin ngayon. So, ibig sabihin, those who are in power right now, they are the ones who are talking about sa change na gusto nila. Hindi nila ini-involve yung taong bayan. So ano ang panawagan ng mga tao? System change. Kasi hindi na yung magwo-work na sila ang nag-uusap tapos maiiwanan naman yung taong bayan. Tapos wala rin namang magbabago. Year after year, yan pa rin yung haharapin natin. When you say system change, are you talking about the political system, form of government, or what? It's both economic and political. Okay. Oo. Ever since naman, at may malinaw na programa dyan ng national democracy. Ako, tingin ko, dapat tingnan natin yung programa ng national democracy kasi it really embodies kung ano yung mga kailangan na system change natin. Lalo na politically, kasi ayaw na ng political dynasty. Definitely. Kung sila pa rin ang nandun, hindi yun papayagan, di ba? Kung the same people, the same pangalan, the same concentration of wealth to a few na nagwi-wield ng power, political power sa atin, hindi papayag. Kaya nga, well, ang mga aktivista pa rin mula noon hanggang ngayon, di ba? Because nung Marcos administration, during nung martial law, hanggang ngayon, yun pa rin yung inaangal nila. Kasi parang ano bang nagbago after noon, di ba? Right. So, hindi mo yata inabot yun kung... oo naman. Inabot mo ba yun? Inabot mo lang. Parang elementary pa lang ako noong 1986. Naalala ko naman yun, yung kami noon UST kami noon, Kong. So, may mga boy pa yata nung si Tanyada na diba? Lawrence yung matandang Tanyada na talagang matindi yan sa pag-by rally eh. Kasi nauuna siya kahit na ilang taon na siya, di ba? Chino Roses, 80 years old, kahit matatanda na sila, talagang nilaban talaga nila yun. Kaya nung nakita kami, I have a very good friend and compadre also, si Erin, si Kong Erin. Si Erin, nakikita mo pare, ganyan. Tayo na nandito ngayon, but anyway, but you still look very young and fresh kasi human rights, yan ang mga Tanyada. Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Now that we're in this situation, what is the best, yung instant remedy that you see for this system change? Do we need to file something na maybe sabihin na lang natin short of saying ikakat na natin, wala nang sweldo to, bababaan na yung ganyan, wala na kayong access dito. Kasi I've always believed that when you're a legislator, you three branches of government, di ba? Executive, legislative, and judiciary. Just parang nakikita ko na sometimes pagka nagkakaroon sila ng access to public funds, that's where it starts.
no? Na ano na m- meron silang hawak na pera. Mm. Siguro what I'm saying is, how do we do it? Do we legislate or outright executive order? Wala na to, ganyan. What is on your mind about this? Ako kasi, Jojo, naniniwala ko sa the people's will Okay. and people's strength. So parang kung ano yung gustong change ng mga kababayan natin, dapat nagsisimula yun sa taong bayan. Mhm. 'Di ba? Kasi sila ang may malinaw na programa, hindi naman sila yung nasa posisyon ngayon Sino-sino yung taong bayan na yun? Dapat maliwanag din sa atin yun. Right. Sino-sino yun? Mga magsasaka yun, mga mangingisda yun, mga manggagawa yun, yung mga hindi tinataas yung sahod, yung mga pinahihirapan sa pangisdaan dahil ayaw mas pinapaboran yung mga malalaking vapor or whatever na pangisda, 'di ba? Hindi yung mga maliliit talaga, 'di ba? Yung ganyan. O di kaya yung mga magsasaka. Sino ba yung mayaman lang sa di yung mga may-ari lang ng lupa, hindi naman talaga yung mga magsasaka 'di ba? So yun yung mga maging maliwanag tayo. Ito yun, sila yun, mga maralita na nangangailangan ng basic na trabaho, ng disenteng trabaho. Yan yung mga yun na siyang dapat nasa pangunahin ng sinasabi nating serve the people. Aanhin mo ang judiciary, aanhin mo ang legislation, aanuhin mo ang itong mga istruktura na ito if they don't serve the people. Yun, maliwanag yun. Ano yun tingin ko prinsipyo dapat yun ng mga magsisilbi sa ating bayan. At dapat yun yung sinasabi natin na kailangan na system change. 'Di ba? Parang hindi yung pare-pareho na ilalagay mo diyan corrupt. Over the years alam naman natin yung record. Yung nagnakaw ng anong tawag dito, ng confidential funds. Tapos hanggang ngayon may confidential funds, ninanakaw pa rin yung confidential funds. So parang ano ba, 'di ba? Parang sino ba itong mga ilalagay mo diyan? Di dapat ang representation will come from the people. And the strength of the people, dapat yun yung mauna. 'Di ba? Yun yung bubuo nung gobyerno na gusto natin. Hindi yung ang bumubuo ng gobyerno na ngayon ay kung sino rin lang yung mga nasa kapangyarihan ngayon. Tapos i-recycle ulit nila yon. Ganun ulit yung mangyayari. Tapos magsisisihan. 'Di ba? Ganyan. So parang wala, no? Ganun na lang lagi nangyayari. Paulit-ulit lang din tayo. Oo, they are protected by the military, by the PNP, by the police, by everybody. Kaya ganyan, di ba? Yun yung sinaserve, yun yung sinaservan ng system hindi yung people itself. Hindi yung people diba? talaga. Kasi kung gusto mo ng change, yun yung At dapat kilalanin ang mga kabataan doon. Kasi yung mga kabataan, alam nila yun. Yeah. Wag mo silang sabihan na hindi nila alam yun dahil dinadanas nila yun. Ito na yung henerasyon na dapat kilalanin natin yung boses nila at pakinggan natin kung ano yung gusto nilang pagbabago. Okay. Hindi yung mga, kasi may mga kabataang nagmimiyaw-miyaw lang Hindi Ano yan binunga yan nung kalagayan na meron tayo. So the differences ng ibang mga ganyan, binunga yan kung ano yung nangyari ng mga nakaraan. Kaya ganyan yung kaya nagmamiyaw-miyaw lang. O di kaya yung may iba sumusugod talaga sa kaya iba, 'di ba? Binunga yan ng over the years, no, na history, collective history natin. Bigyan na lang natin ng pangalan din, no? Kasi natutuwa ako dito kay Congressman, Congressman Gigo Balsaga. Some are saying that he's a little bit cuckoo, no? But some are saying that he has a point, no? On a personal note, he does have a point to a degree, no? Maybe it's just in the manner by which he says it. Pero what do you think of how he is doing now in Congress? Kasi he's creating a buzz, whatever it is. Ngayon, Kong, medyo kahit ano sabihin natin, the young fellow is creating a buzz. So, is it legitimate ba yung concerns niya? Is it doing the country good, or meron bang nangyaring okay?
House bill? Well, ilalagay ko siya doon sa spectrum, no, ng lahat ng mga nangyayari kasi it's just one of that ng manifestation ng kung ano yung nagaganap ngayon. Kasi meron pa yung iba din naman ang kanilang expression. So sa kanya, yung expression niya, dapat malaya din siya nakaka-express noon. At dapat din kilalanin ng lahat na demokrasya ka eh. So dapat kilalanin mo na meron ganito. Pero in terms of pag-side sa Duterte, of course, I don't believe in that. Okay. Hindi kami pareho doon. Kasi ako, sa posisyon ng mga aktivista na katulad ko, ayaw namin ng posisyon na, kasi you're doing that because you're with the Dutertes. But if you're not doing that, if you're doing that because yun yung tingin ko ay duty niya, ako tingin ko, it's alright. Walang problema doon. Walang oo. Pero kapag it serves the purpose ng isang na alam namin na corrupt din, na may issue ng matinding human rights violations, and we know it will be worst for us kung siya yung anong tawag dito, yung pag-uusapan. Tingin ko dapat lang din na banggain siya doon. Pero pagdating sa mga corruption, sa mga flood control, etc., he has all the right, Okay. not to Like say any it. Like Filipino citizen, no? Yes, oo. Na dapat nating You're very balanced in your views, Cor. Very refreshing yun. Kaya yung nasabi mo lang kanina na pinag-usapan nga natin yung about Duterte's stance on red tagging. Yeah. No? Medyo miski yung party ninyo were sometimes being I don't know if called out na lang, no? As one of those na nagiging of how would I politically say it? Basta repression. Na kayo. Sa kanya kasi as red, sa time kasi ni Duterte, matindi talaga yung red tagging, tsaka matindi talaga yung attack on progressive ideas and sa mga katulad namin ng mga activists. Bakit ko yun nasabi? Kasi sa time niya nangyari yung EO70, Executive Order number 70, which is basically yun yung kanyang order para sabihin na lahat kayo, pare-pareho lang kayo, whether may dala kayong armas o wala, kayo ay mga front ng CPP, NPA, NDF, mga ganyan. Okay. Second, ginawa niya yung anti-terrorism law sa panahon ng pandemic na hindi makakapagsalita at makakalabas ang mga tao ng kanilang tunay na posisyon at that time, which is basically yung anti-terror law. May mga problema pa kami doon kasi yung mga provisions noon, very, very political repression talaga sa mga tao. Pati karapatan mong magpahayag ay may problema doon sa mga provisions na yon. Pati yung mga karapatan mo sa due process, talagang matindi yung anti-terror law nung time na yon. Third, marami siyang mga cases wherein sinampahan ng mga kaso, kasi hanggang ngayon mga political prisoners, meron pa rin naman tayo, di ba? Sa panahon niya, dumagdag yun from 399 to 700 at that time. So, ganun yung mga Tapos, nag-peace talks naman siya. Sabi niya, sa unang bahagi ng di ba? Umupo sa Pero what happened after? Pinapatay niya lahat ng mga Pinapatay niya lahat? Oo, patay ang lahat ng mga peace consultants na out in the open ay sumama para umupo sa discussion. Okay. Mga matatanda, mga kinikilala sa kilusan, sa movement, na mga namatay, pinatay, as in tinarget talaga na patayin. So yun yung mga ganong mga reasons, no? At saka mga coupled with siya hindi lang talaga legislation talaga 'di ba? Parang ganyan. Yung anti-terror law, yung EO70, yung mga memorandums niya na pinalabas na talagang sa tingin ko anti-people at talagang it's really, really
ang naging pinaka-result ay sobrang daming human rights violations sa ating bansa. Hindi pa tayo nag-uusap ng war on drugs niya. Kasi Iba iba pa pa yun sa yun. war on drugs, ha? Yeah, oo. Kasi pag ilalagay pa natin yun doon sa maraming pinapatay, 'di ba? Doon sa war on drugs niya. So talagang siya. So you think itong ICC na to, are you in any way working with the itong on the case also of it's the ICC case ni PRRD? Ni former President? Nung miyembro ko ng Quad Committee and there were hearings about this. Tas nakukuha na namin yung lahat, lumalantad na rin yung lahat ng mga ebidensya at that time. Meron mga galing pa ng mga probinsya, Cebu, etc. Lahat pati Mindanao, nagsasalita na yung mga tao, iyak ka talaga. Kasi iiyak ka talaga kasi maririnig mo talaga first hand sa kanila kung paano yung system, lalong-lalo na ang pinakapangunahin ay yung presidente na siyang nagpahintulot ng ganong klase ng pagpatay sa bahagi nila. Yung mga pamilya na yun, na lumapit sa amin. So hanggang ngayon naman ay tumutulong tayo doon sa mga pamilya, dinidiscusan din sila ng ano na yung nagaganap kasi hindi sila nakakuha ng kahit anong hustisya dito. It is only just na talagang humingi sila at kumuha sila sa lahat ng paraan, humanap sila kung saan makakakuha sila ng hustisya. Hanggang ngayon, bothered kami kasi yung pamilya, syempre yung iba walang trabaho, yung iba, ganun yung kalagayan nila eh. Tapos sila yung mga pinatay eh. Sila yung, nandyan pa rin naman yung mga anak, yung mga kapatid, yung mga mental health problem yung inaabot ngayon, walang trabaho, ganito, ganyan yung mga. So lahat, one after the other. So lumala. Lala talaga ng kalagayan ngayon. Pero kailangan naming anuhin yun eh. Even at dun sa time ni Duterte, dyan nga ako nakaranas ng pinaka-matitinding atake sa amin, lalong-lalo na kapag ang usapin ay human rights violations. Dyan yung sabihin ka na buang ka, drug addict ka kasi therefore, dahil tinutulungan mo yung mga addict, therefore drug addict ka din. Yung mga sinimplify, yung mga bagay na ginawa nila para to worsen yung situation, na alam mo naman na hindi dapat. Mga matitinding misinformation, disinformation, lalong ginawang yung mga tao. Tapos social media to yung ibang mga kaya yung attacks talaga, all fronts, parang ganyan, dun sa mga mamamayan. Wala kaming magawa. Kailangan namin talaga tulungan lahat. Regardless kung ano yung Kasi we don't believe na ang pagtulong sa mga nangangailangan ay patayin sila. Parang ganun, di ba? Parang yung process of elimination agad. Parang ganon. So, yun yung namin. Kaya parang human rights violations talaga yung pinaka-issue during that time. Yun ang worst na inabot ko dun sa Hindi din lalabas yung corruption at that time kasi at that time, takot yung mga tao na ilabas yung Diba? Kaya hanggang ngayon sa ICC, hindi siya mapapunta sa ibang bansa Kasi, bakit? Kasi mag-wield pa rin siya ng power after that. At alam yun ng mga tao dito. So you think medyo mas tatagal pa siya doon, Kong? Now? Yeah, I think dapat lang, At saka kasi sa hindi sila, sa ICC kasi hindi sila naiimpluwensyahan, hindi sila nababayaran, hindi sila ganoon. So kaya merito lahat kaya din naman puposition sila sa kung ano ang dapat. Kaya din naman we go through the process nung ganoon. Ako tingin ko ako kasi isa sa mga nag-interpolate sa kanya during the Yeah, I remember. Nanonood ako ng sabi ko, tapang ni Kong sa akin. Matindi, di ba? Oo, matindi talaga yung mga ganyang hinarap namin. Kaya parang sa tingin talaga namin, kung meron ka ng bahid ng mga ganon, for example, the family of Dutertes, na may bahid talaga ng mga human rights violations, mga corruption, etc.,
hindi na dapat sila, yung mga susunod nating tingnan, parang ganon, na empower, na dapat talaga, even naman ang mga Marcoses na may history din ng ganon. Yeah. Bakit ba mahilig tayo sa ganong mga history na, di ba? Ang lakas ba? Parang ang mga ex-boyfriend at ex-girlfriend nandiyan na naman. Natin yun, di ba? Alam mo nang cycle of na siya eh. So hindi na talaga dapat. Dapat palitan na natin. Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. I agree with you. The system has to be changed, no? Kasi but if we have the same people running the system, so ganun din, no? So talagang, and the only way we can do that, Kong, is, of course, through a constitutional means, like election talaga. Paano yan eh? Hindi. Paano? May history tayo ng hindi lang election. Oo, 1986 revolution Ganun ba? was not So, an election na di ba? Revolution Oo, ba? nung time na yon, di ba si Cory Aquino was not a constitutional We did that on our own. Yeah, We have a history kung paano natin gusto ilagay sa position or magkaroon ng panibagong system. I mean, kaso pagod na rin, people powers na eh. Puro pinapawisan lang tayo ng people power. I mean, kumbaga, hindi siya dahil constitutional methods lang yung ginagawa natin. And people should think talaga kung paano natin tulungan yung Kasi ako, I believe, meron pa rin naman tayong mga mahuhusay, mga public officials na talagang ginagawa yung tama. Meron din naman tayong mga So, kung may mga representations of those, na po pwede natin tumangan ng responsibility na kailangan talaga para baguhin yung system na meron tayo, mas maigi. Merong mga nag-advocate ng RevGov eh. Are you for RevGov? If you want an actual, Ako, I think people should go out muna. Alam mo yon, people should anuhin muna natin para makita natin ano yung mga position ng mga 'di ba? Kahit nga yung One Piece na position, 'di ba, yung red flag, kailangan alamin natin anong position ng mga ito, anong tingin natin na bakit ganito yung kanilang kasi 'di ba, kahit sa ibang bansa sunod-sunod yung kanilang ginawa na gano'n, 'di ba? So bakit ganun ang trend? O di kaya sa mga Latin American countries ngayon, ganun din yung nangyayari sa kanila. Binabago nila yung kanilang tapos yung mga socialist countries na under attack ng US imperialist na pinapakialaman, katulad ng pagpakialam nito sa bansa natin. Parang ganyan, So parang lahat ng yan, mangyayari kung meron tayo talagang sapat na bilang, forces, who will actually forces as forces, in, na magsasabi enough na for them to para bang see that there's power to the people ika nga maantig sila, no? At saka hindi yung power grab hindi rin yung power grab ng military na ang gagawin niya. Mag-military, na lang tayo kasi hindi na makontrol yung mga tao. Hindi na naniniwala doon kasi just like in Myanmar, 'di ba? The people has spoken in Myanmar, mas malakas na yung kaysa doon sa military junta nila. Kaya nga ang kanilang position ngayon ay magkaroon na daw ng election na ang magpapacilitate ay military junta na sila rin yung mga gano'n So I don't believe in that. Parang kapag ganyan, the will of the people dapat ang mauna. Kasi civilian tayo. Right. Ang nakikita ko lang dyan, Kong, is like halimbawa, for instance, we have the numbers, no? But how do we do it? Like, okay, we're all in the streets. Let's say, for example, just for number purposes, we have 15 million in the streets. And who is this to just shout out now? You better do something correct and right this very minute. Otherwise, what? We go there and change you, ganun ba? At hindi ko masyadong ang ginawa ng may mga naman tayo, may mga ibang bansa naman na pwede natin paghalawan ng ganon, na halimbawa sa Nepal.
No, Nepal. Nepal, they voted through discourse yung kanilang okay, 'di ba? okay. Parang ganyan. Yeah. Yun yung ginawa ng mga kabataan para mabago yung kasi it's a different kind of din yung kanilang Tapos ngayon nag-uusap-usap sila sino ang ilalagay sa mga position. Di pa rin tapos. Hindi pa rin Kumbaga hindi naman talaga tapos ang lahat ng bagay. Oo. Pero yun nga, we try our best para nun. Kung sa forces, halimbawa, kung yun ang iniisip mo, talaga siya, siguro, representation ng bawat isa, na tumulong para doon. Right. Hindi para, kasi ang lagi na sa pabagsakin yung gobyerno, ganyan yung mga gusto niya, overthrow yung ganyan. Hindi, kapag mali na yung system at hindi na yun yung gusto ng mga tao, sino ba yung ultimate na magde-decide, di ba? Yung power, hintayin mo ba yung 2028 hanggang sa di di ba? Pwede mo ba yun i-orchestrate? Hindi, di ba? So, you do not do that. Right, So, sa mga ganong pagkakataon, when things are like that, kailangan magkaisa din ang mga tao para mailagay nila sa position yung mga kailangan, na forces para tumulong baguhin yung system. Kung, you think the Senate is still relevant now? Ba't mo ako tinatanong dyan? Tumakbo ka ako dyan eh. Hindi, alam ko kaya ka tumakbo because you know what needs to be done. Yeah, Alam mo yung gano'n na Yeah, parang dapat pero ngayon wala, hindi nyo naman ginagawa, tanggalin na lang yan or something like that. It's like, parang, di ba, I know where you're coming from because you're a woman of change and I know that the position may have you would have done something na as a senator to really progress yung ating legislation and of course the whole country as a whole. Malamang Nakikipaglaban ka na doon sigurado. But now that they're there and kumbaga it's some people are saying kasi it's wala rin naman it's parang dapat it's redundant yung kanilang presence ba. We have the House of Representatives and we have the legislation na dapat if they're doing it properly and mas effective sana yung synergy. But again, so naghahanap ako ng politically right way of saying it. But ako I was a bit to the will of the people. Kasi yun naman yung ko. Kasi ako tiningnan ko kasi yung sarili ko kahit nung nasa kongreso ko na I will serve the people at dapat palagi yun in consultation with the people. Kung kahit tingnan mo yung mga mga ginagawa naming batas, it is always in consultation sa mga mangingisda, mga magsasaka. Kaya minsan umiiyak ako doon kasi hindi ko na kaya, napo-frustrate na ako Yun na lang yung paraan para mailabas ko yung yung frustration ko. But then hindi pa rin magbabago yung system. Hanggang ngayon, pagbalik ko pa rin sa Mindoro, hindi pa rin tapos yung kanilang problema doon sa mga mangingisda, mga ganon. Pagbalik ko ng Isabela, wala pa rin lupa yung mga magsasaka, yung mga manggagawang bukid dito sa Nueva Ecija, ganito pa rin. Grabe talaga yung grabe talaga yung kailangan natin. Now, sa relevance ng Senate, I think kung ganun mag-isip yung Senado, makapwede tayong may mangyari sa atin. Pero kasi, Jojo, remember, etong mga nakaraan, ano ang record ng Senate? Doon na lang tayo sa aktual hindi nag-prosper sa kanilang impeachment. Walang forthwith. Right. Diba? Yun yung paraan para magkaroon ng transparency and accountability ang mga highest position in our land. Ibig bang sabihin yan, pagka presidente din, inanuhan ng ganyan, hindi rin nila i-forward with? Diba? Mga ganun yung So may problema kasi hindi na nga yun ginawa. That's right. May mga allegations of corruptions. Sorry, senators themselves. May mga allegations of corruptions. So, ano na lang titingnan natin ng mga nasa posisyon na yan in the Senate kung ganyan pala yung kanilang mga ginagawa.
'di ba? Parang hindi mo naman gusto na ang magpapatakbo ng gobyerno Right. or ang nasa parang mataas or righteous na magsasabi sa iyo na ganito ka, maging maayos ka na citizen. Eh yung mismong mga gumagawa ng illegal, 'di ba? Third, human rights violations, ICC. Yung senador mo na isa diyan ay pinangalanan ng ICC na isa sa mga, 'di ba, human rights violator ng war on drugs. So under siya. Sige, parang wala na ako natapos dun sa But anyway, yung lahat ng yun yung imahe na meron ka sa ngayon sa Senate. So parang let the people decide kung ano yung... You know, tama, I agree with you 101%, Kong. I don't know if you share the same sentiment. Okay yung Senate, yung personalities involved ang medyo may problema. Kasi talagang tama naman yung synergy niyan eh. It's a check and balance eh, di ba? Dapat. Pero Dapat. Pero because of personalities that are there, hindi na-achieve yung ganung effectivity or efficiency of the Senate, no? Talaga nga naman. Mali, meron pa lang 2028. 2028. Kaya dapat matalino ang mga tao sa 2028 sa pagboto. Kung ganun yung di ba? Kung ganun yung gusto ng mga tao, di ba? Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Yung sinasabi mo, when I put it all together, you're all for the people, and you're saying na we might be giving them something that they do not need. Dapat consultation talaga eh, no? Na dapat bumababa yata talaga, Yes. and they should listen more of what people need. And regional, dapat iba-iba rin yung tama, no? Kasi umiikot ka, iba-iba yung needs ng mga bawat region eh, tama ba? Oo. Ngayon, ang problema dyan, we are under attack because of that. Kasi kami, nakakapagkonsulta kami. Kasi wala naman kaming pinipili. Ano man ang kanilang disposition sa buhay doon sa mga baba, di ba? Ang ginagawa sa amin, bugiman sa amin yung, si PPNPA ka. So you don't talk to them because you're ganito. Or di kaya, or wag mo silang anuhin kasi mga sila, ganito sila. Pero ayaw pag-usapan yung root cause ng problem. Ang gusto lang sabihin, yung insurgency, putulin, tanggalin. Ganon yung ginagawa eh. So parang, halimbawa, sa system na ganito, ganon yung itatapat sa'yo kapag ka ikaw ay bumaba. Kung ikaw ay isang politiko, 'di ba, na gustong tumulong sa tao, tapos ganyan yung tatakutin ka, sasabihin sa'yo, ganito, you will be with, ganyan, ganito, ganyan yung Let me rephrase diba? that. Siguro yun ang gagawin sa'yo pag nagiging effective ka na. Ayun na nga. Anti-people ka. Ayun na nga. Yun na nga. Meron kami dito na tawag namin name drop. Ay, We yan? will drop a name and then you say something about it very quickly. Okay. What comes to mind. Okay? Okay. Si Duterte Youth Party List. Nararapat lang makancel. Okay. VP Sara Duterte. Actually, transparency and accountability ang kailangan dyan. Transparency and accountability. Okay. Former President. Impeached pala. Hinabol no? Impeached. Okay. Former President Rodrigo Duterte. Dapat mabulok sa ICC. Oh, okay. Senator Risa Ontiveros. She's doing good sa Senate now. Oo. Okay. Good. BBM. President BBM. Yeah, actually siya yung pinaka dapat managot. Oo. Bakit? Kasi siya ang nasa posisyon ngayon. Siya ang dapat sa lahat ang pinaka dapat ay accountable. You're talking about command responsibility. Everything. Yeah. Kahit siya ang Kahit sa flood control, everything. Kahit siya ang nagsiwalat. Yeah, siya pa everything. rin. Hindi kasi totoo yun. Kahit na nagsiwalat ka, hindi totoo na ikaw ay hindi, maghuhugas kamay ka lang na walang nangyari. When
all the while ng ano niya, ng process niya, nandyan ka, kasama ka diyan. Tapos sasabihin mo, ay hindi na ako kasali diyan. Ano nga, ako nga nagsalita niyan eh. Hindi, 'di ba? Wag ganoon, sinungaling 'yun. Sasabihin mo talaga 'to yung totoo. Ang totoo, kasama ka sa whole process. Ikaw ang pumirma, ikaw ang nagano. Ngayon hindi mo nasawata. Anong nangyari? Bakit? Sabihin mo kung ano yung nangyari, 'di ba? Tapos mag-ako ka. Kasalanan mo 'yun, 'di ba? Oh, so paano ngayon to? Secretary Vince Dizon. Ayan, isa ba yan? Ayan, hirap na hirap. Hirap na hirap siya ngayon. Oo, hirap na hirap yan Okay. siya. Last but not the least yan, Ombudsman Boying Rimulya. We should compel him na talagang magkaroon ng hustisya. No? Napakahirap lalo na ngayon. Pero dapat, we should compel him. Kasi galing na siya sa justice. Right. Wala rin naman nangyari doon. Tapos ngayon, nandito sa ombudsman, eto na naman. 'Di ba? Kailangan talaga magkaroon ng hustisya. Oh, wow. We are so pressed for it. Parang kulang. Parang ngayon parang Kulang yung Derek says, time. oo nga eh. Dapat yata, Kulang yung dapat time. nag-part 2 yata tayo, di ba? But ito, but thank you very much. But Kong, not without a song. Farmer Kong na ako, ha? Yeah, but still, you know, it's still Farmer. with you, di ba? So, we honor you with that because you have done a Thank you, good, thank you. a good job at Thank it. you. But again, not without a song, we need to find out, pagka ikay what song do you sing? Pagka biglang, halimbawa, one of those medyo happy moments and distressing moments. Tone deaf kasi ako. Tapos go-to sintonado. karaoke? Tapos sintonado ako. So parang Jojo, wala akong song. Kahit Wala akong song na Siguro 2000 baby kaya yata. Kung ganun ba? O 90s? Oh, ano ko, ito malalaman nito yung age ko eh. Ano, di ba? Sino- Baby 1970s ako, syempre 70s ka ba? 70s pa yung Oh, okay. 70s baby ako. O, di, ano yan? Mga sino ba mga 70s? Ano ko, boomer. Boomer na, oo, so. Gen X pa rin yan. Boomer na. Ganun ba? Oo. Hindi, baby boomers mas earlier yan eh. Earlier ba yan? Oo. Pagka yan, Gen X na yan. Mga ganon, oo. Oo, mga sino ba mga Sino mga nun? Kilala ng Regine Velasquez. 1980s na. Oo, mga Regine ganyan. Velasquez. Oo, yan. Tama. Oo. Yung mga urong sulong. Yan. Urong sulong ka. Ganyan, sulong ka. Oh, yan. Galing ah. Alam ko yan. Huwag nang mag-alala. O parang Pwede, gano'n. pwede. Di ba? Parang pwede, ganyan pwede. dapat ang ginagawa ng gobyerno natin, di ba? Sige, Pwede. para sa government natin, ha? So, yan. 1, 2, 3. Urong sulong ka. Bakit ka ganyan? Urong sulong ka. Kalim, pinakanta mo ako. Ikaw na lang ako magpakanta sa akin ng gano'n. At least meron tayong pinag-usapan na yung serious and then we go to the lighter moments. We need that naman, Yeah, di ba? oo naman. Oo naman. And I'll give you now your short message to our viewers from all over the world, especially the Filipinos. Please, the floor is yours. Yes, oo. Thank you very much. Maraming salamat, Jojo. Maraming salamat sa programa ninyo na nagbigay ng at least clarification doon sa ilang mga positions na mahalaga para sa makabayan. Siguro yung masasabi ko lang, tuloy-tuloy tayo, ipaglaban natin yung mga karapatan natin. Sa history naman, nakatanghod ang lahat eh. So malalaman naman natin at magkakaroon ng mga pagbabago kasi yun ang constant sa mundo. At kailangan talaga natin yun. And I believe na talagang mangyayari yun. And I hope for the better yung mga pagbabago na yun. Maraming salamat. Maraming salamat, Kong. And there's always hope if we have people like you and government and public servants like you. Maraming salamat po. Thank Kong. you. Politica all the way. Maraming salamat muli, Kong Arlene. Just a little bit of recap. Sabi po ni Kong, there should be a change of system because the people's will is the people's strength. Tama po yan, no? Nasa atin po ang power to the people, ika nga. And number 2, sabi po niya, deserve daw po ni PRRD na manatili hanggat pwede sa ICC. Huh? And she also said that the Senate as an institution is good. Sadly lang daw po yung mga personalities that are there are questionable.
but the institution itself is good. And last but not the least, sabi niya, like any other good politician and public servant, there's always hope. So there's always hope for the better and for the best. No? At wag lang daw tayong urong-sulong sa mga bagay-bagay sa ating puso at para sa ating bansa. And that being said, maraming salamat po. Diyan po nagtatapos ang politika all the way. Lagi nating tandaan, diskusyon po tayo dito, hindi away, opinion lang, hindi personalan. This is Jojo A. Peace and love. Politica all the way.